Hello everyone and welcome sa episode natin ngayon for Leeds Park. Yes, Christmas! Merry Christmas, Merry everyone. Christmas. Merry Christmas, bro. Send naman kayo ng stars pa mas Di ba tayo eligible? So, yan, ang topic natin for today's video ay culture. So, simulan ko sa kwento. Kanina galing kami sa family gathering namin na Christmas gathering. And we're just starting this parang sort of tradition na gusto naming simulan ngayon. Kasi ilang beses na namin tinry, nakita ko na to ginagawa nila Pastor Rob, nila Pastor Eric, I think sila Pastor Ru ginagawa din. And we wanted to do that as well sa family namin. So, ano ba yung ginawa namin na yung kanina? Kanina, tinanong lang namin yung bawat family kung ano yung isang bagay na thankful kayo na nangyari this year. And then, ano yung prayer nyo for next year? For 2024. So, kaya isa lang. Usually, tatlo yun eh. Gaya namin ginawang isa kasi ang dami namin. So, ang dami. Ano kami? Nazario, Opida, yung mom side. Tapos yung yung family, extended family. Ay, grabe. Ang laki pala talaga. So, marami kami kanina. Tapos sayawan and all that. Pero bago lahat ng mga kaguluhan, ginawa muna namin yung activity na yun. And I think, medyo awkward nga, syempre. Yeah, kasi, so wala, intentional lang. Saka hindi tayo sanay talaga na nag-sharean ng puso natin. Hindi siya Pinoy culture. Parang nakakahiya, awkward, nagtuturuan pa. Pero, alam mo yun, midway, may nag-share na. May umiiyak na. Diba? Tapos, nung sa tatay ko na, yun, nakakatuwa kasi shinare niya na parang, yung isang attribute pala na meron kami, nanggaling pa sa lolo ko mismo. So, grabe. Naipasa. So, habang nagre-reminisce na-realize siya. Ano yung attribute, bro? Generosity, bro. So, kaya si M, bro. Kaya ka pala generous, bro. Hindi. Kaya si M nun, parang sabi niya, naman ng stars, bro. Panoorin mo to ulit, Koy. Wala pa nga, hindi pa nga tayo eligible. So, ayun. So, nakakatuwa. Yung activity na yun, sobrang heartwarming siya. Pasok na pasok sa Christmas season. So, yun, yung culture na tinatry naming i-build sa family namin. So, kayo ba? May ganun ba kayong mga kwento rin? Guys? Hindi, wala tayong kwento. Rekta na. Rekta na. Oo nga. Pwede. No, but I remember, sabi ni RJ ng isang time, di ba, yung parang culture eats systems for breakfast. Culture eats strategy for breakfast. Strategy. Doon sa explain mo naman, unreleased. Unreleased episode. Unreleased. Kwento mo naman. Isang audience lang. Ibebenta natin sa someday. Kasi napansin ko na usually ang gusto ng isang organization para umangat, strategy agad. Pero hindi nagsusurvive yung strategy o yung system kung hindi na-built yung culture ng grupo. Kumbaga, culture kasi parang pag hindi ka naging intentional, negative yung nag-grow na culture. Mas automatic yung negative. Mas automatic yung negative eh. Pero yung pag gusto mo yung tama, ang napansin ko, awkward talaga ang hirap. Pero yun yung nagsiset ng standard, yung unspoken rules na ganito ka dapat mag-behave sa loob ng organization. Walang nasulat na book. Pero ito na yung sinusunod ng grupo. So, importante siya para yung strategy kahit wala na yung leader, proceed pa rin. Parang yun na napansin ko. Siguro for our listeners na ini-imagine, ano mga culture na yan? Yung baka kailangan nating i-explain pa. In layman's term. Mas basic. Ano ba yung culture? Rui, ano ba yan? Definition ng culture, I think, is a way of life. Something that you repeat. Example. Something that's being repeated. And when it's being repeated, it becomes a way of life. For example, yung kinuwento ni Koy, hindi yan culture pag once lang ginawa. One Christmas. 2 Christmas probably the 3rd Christmas. And everybody knows it already. Hindi na siya pinupush. Culture na siya. Yeah. Diba? Parang habit, no? Habit, yes. As a team. But, yeah, tama si RJ. Parang habit ng lahat.
Yeah, Hindi lang ng isang tao. Pag isang tao lang, habit niya lang. Bawa, Oo. isa lang yung mag-isang pumapasok ng maaga, Sa habit kanila. niya lang yun, di ba? Hindi ko masasabing culture yun. Pero pagka nagkahawa-hawaan sila, or, just like RJ said, someone, kaya nga, again, leadership is important to put us culture in place. O, simula ngayon, gagaya natin si Jade, kasi magaling ginagawa ni Jade. O, Ayan, simula ngayon. pull-ups. Pull-ups. Mamaya may back reveal tayo. Detail pa yun. At the end of this episode, back Pang romansa. Yari tayo. Yari Mukhang tayo may dyan. edit Yari tayo. tayo dyan. O yata FTRCB. Yeah. DRCV. So, di ba we always say this, culture is an invisible supervisor. Minsan mag-hire ka pa ng supervisor para bantayan yung system. Nagko-calls ba kayo? Ganyan, Micromanage, kumbaga. Micromanage. Yung break nyo ba? Yung may pulis ka pa. Pero, pag na-set mo yung culture na tama, kahit wala kang bantay, kahit wala kang CCTV. And I'm not saying na wag na, let's not this in place. No? These are support. But, I think, more than anything else, leaders are culture bringers, culture creators, and culture Police. bantayers. Guardians. Culture guardians. Kasi pagka hindi Guardians na, of the culture. pagka nawawala doon, babalik mo dito. Hindi, dito yan dapat. So, Tama. Check. Okay. Culture guardians, bro. Sabi mo kanina. ano mo sinabi ko sa Ma-explain. Hindi, yung Dapat ta- daw pag leader, culture guardian Yung- dyan ka rin. Hindi, yung tanong ko, so, di ba culture is behavior? Pero paano yung mga vina-value naman natin na hindi naman pare-parehas yung behavior, pero pare-parehas tayo ng vina-value? Culture din ba siya? Like for example, nung pumunta tayo ng South Africa, di ba? Hindi naman sila, okay, we wake up in the morning and we throw our trash away. Hindi naman sila ganun eh. Wala silang set behavior na maging malinis. Pero, part ng training sa kanila or part ng kinalakihan nila is keep the keep the surroundings clean. because I believe someone set the culture. Or it's a culture of I think we said this before in excellence attracts excellence. Nice. Parang saan ka magtatapon ng basura? Sa Tondo ba o sa BGC? Di ba parang because it's not excellent there, there's no culture of excellence there. So kahit wala kang magsabi sa'yo, parang feeling ko pwede. Parang gano'n, pero BGC, parang kaya naman. Di ba? Wala nagsabi sa'yo, and yet because there's a culture in place or probably a system that led to a culture. So I'd still go to the definition. I think it's really just behaviors. Na sometimes wala namang value attached. There are things that we do. Like for example, this Christmas, we will do a lot of traditions that we probably don't know the meaning. For example, Christmas tree. Mayroon naman nakakaalam kung ba't may Christmas tree? I bet you go to every house. Alam niyo po bakit may Christmas tree? Ay, hindi ko alam. Nakigaya lang ako. Si Jesus daw yun, bro. Hanged on a tree. Oo, yan nga yun. Seryoso ba yun? Christmas tree, bro. Bawa, yung, di ba? So, I remember this Thanksgiving story about turkey. Parang sorry. Okay, tuloy mo yan. Go. Ang alam ko, because of the persecution, like for example, the 12 Disciples. days of Christmas. Ang gulo. Saan yung topic? Yung 12 days of Christmas was a song that was made to remind the Christians the important parts of the faith. So 12 days ay 12 disciples. hindi ko na alam basta. Basta Sabi ko siya, sa'yo, bro. 12 disciples Basta yun, bro, yun siya. So baka yung Christmas hindi. Tingnan na nga. Hindi namin alam, bro. Research natin Yeah, mamaya cool. sa ChatGPT. Yung Thanksgiving story Okay, mo, Thanksgiving bro. story. Tuwing Thanksgiving, this family always cuts the turkey in half. So ngayon, everyone is just doing it without knowing why. So,
Kung si Yuel matanong eh. Tatanong niya siguro, why are we cutting it half? Kasi anong niya yung mama niya, sabi niya, I don't know. Let's ask my mom. Since I was a kid, we're doing this. So they did that. They asked the Lola. And the Lola said, I don't know. We've been doing that since I'm a kid. Let's ask my mom. So great-grandma. And the great-grandma said, of course, the turkey won't fit in the oven. Kasi malaki. Yung pala, dati, malaki yung turkey. Walang oven na malaki. But ngayon, pwede lang dihatiin. So, that's a proof that there are cultures na probably we really don't know the meaning. Pero ang lesson doon, why pag we do hinati mo yung turkey, haba buhay mo. Ganun ba yan? Kasi bro, lola na ng lola yung kinausap di ba? Example yan, yung pansit, di ba? Kumain ka raw ng pansit. hahaba yung buhay mo. Yan. Saan ba nagsimula yun? Yung sinulit pag may sinok yung bata. Di ba, bro? Yung lalawayan para... Bro. Meron pa yung tanggalin mo yung tanggalin mo yung sinok, parang ganun, bro. O kabag yung nagdadasal sa daga. yung pag hinahawal ka ng aso. Aso ni San Pedro, ay San Roque, aso ni San Roque. Meron mo Aso ni San Roque. Wala, hindi nag-work. Kinagat pa din ako. So yung nakabul ka, aso ni San Roque. Titigil na daw yun. Sira yung aso ni San Roque. So, halo-halo to. Pati yung mga, may tawag dito sa Tagalog. Ano yung tawag? Pamahiin. Beliefs. So, culture din yun. Traditions. Yes. These are things that we do that we don't have to, Basta we don't think about them. Pero we just automatic, kumbaga. Correct. Medyo And accepted siya ng marami. Bakit pag nagwawalis, hindi ilalabas sa pintuan, yung mga ganyan. Paggabi. Bakit daw ganun? Yun. So, isa yun sa mga example. Yung paggabi, magtatakip ka ng towel sa ulo kasi may hamog. Yung hamog. Diba? Oo, wag bata. Hindi pa totoo yun. Kahit ikaw magda-doubt ka eh. Nakapanood ka na ba ng English movie, Go Inside, There's Hamog? Di ba? Wala pa ako napanood. Hamog, fuck ba yun? Wala pa ako napanood din na English movie na na I'm pregnant, naglilihi. Wala din ganun, bro. Or yung sinaing, lalagyan ng asin para maluto. Ganun ba yun? Sa takip. Sa takip. Ganun. May ganun. Mga lola ko ganun. Hindi ko alam kung paano nangyari. Yun yung kagawian. Kumbaga, so culture is kagawian. Yeah. Nice. So ngayon, di ba kultura? Kultura. Pero pare-parehas lang. Pero yung kagawian. Nakasanayan. Way of living na kagawian. Yun nga, yung behavior siya na walang nagsulat, pero inaccept ng marami. Regardless kung naituro ba siya o naipasa lang. Either negative or positive. Yes. Unless someone will say, I don't like this culture, it's gonna go on forever. Yeah. So, why is this important to a business leader? Why is this important to a teacher na nagtuturo sa mga estudyante niya? Why is it important for them to understand culture? For me, ang napansin ko, and for example, kung leader ka kasi, na, may responsibility ka sa buong organization, ang goal mo kasi is to make it sure or to ensure na kapag nawala ka na, that's good. Yung na-plant Very mo good. na good behaviors and standards will still remain. It will outlive you. And walang ibang strategy doon kundi build the culture early on. Yun yung importance nun sa family, sa organization, even sa church. Yun yung tingin kong importance niya. Tama ba? Ito yung mga bagay na minsan hindi mo na kailangan sabihin, hindi mo na sinasabi, ginagawa mo lang. Pero napapasa mo na. Yeah. Tapos, yun paminsan yung mga bagay na kaya nagiging maayos yung operations, kaya nagiging maganda yung sistema kasi may mga ginagawa kayo na very effective. So, ganun ba? Doon nabubuo yung common sense. Tsaka, I'm sure you've seen this, di ba? Galing ka ng victory, punta ka ng favor, sumalik ka ng victory. Tapos, pagbalik mo ng victory, ibang hindi siya malolo, sa pulila naman. And within those three things, may differences. May similarities, pero may differences din.
may ibang ginagawa si Malolos na hindi ginagawa ni Favor, na hindi ginagawa ni Pulilan. May ginagawa si Pulilan na parang hindi ginagawa ni Favor. Diba? And we don't talk about it. Pero somehow, parang inabutan mo, yung mga tao ganito mag-isip. Correct. They think a certain way. They speak a certain way. They react a certain way. Although, nagustuhan ko sa Favor pala, very intentional sila. So, who we are as a leader, kunyari, meron silang isang class, like several weeks to, na parang leadership class, na who we are and who we are not. So, ito tayo, ito yung hindi tayo. Right. So, very clear sa kanila yun na ito yung ginagawa natin, ito yung culture na gusto natin, ito rin yung ayaw natin. Yeah. So, very particular sila. Ano yon? Ano yung ayaw natin? Ano yung gusto natin? Yeah. And I think maganda yun sa Ganda. mga organizations na kinaklarify nila ano yung gusto natin sa hindi. Correct. Kasi minsan, ayaw pala natin nun, pero hindi naman natin pinag-uusapan. Yes, hindi naman communicate. Hindi naman communicate eh. Ayaw natin ng gossiping, pero nangyayari siya, wala naman nagko-call That's out. good. Yeah. Diba? Ayaw natin ng utangan, pero Wala naman nagsasabi. Yeah. So, yun yung mga bagay na maganda, I think na magandang ginawa rin ni Favor. And I think dahil sa dami kong lipat na napuntahan ng church, nakita ko yung how they build their culture. Yun yung maganda siguro eh, na nakita ko. May magandang book si Patrick Lencioni dyan. Itong questions na yun. Who we are, what do we do, how do we behave, what's the most important thing right now. So, yun yung, parang ganun eh. Sino ba tayo? Ano yung book? The Advantage. The The advantage. Patrick Lencioni. Yeah. Ang sagot ko- Organizational health Yes. tayo din. No? Sagot ko dun sa question ay bakit importante yung culture para maka-move on ka sa susunod mong project. Kasi kung hindi mo siset yung culture, namumulis ka lang, oy, hindi okay yung sales mo tapos wala ka naman sinet to change the culture, you're gonna be stuck there. Let's say mababa yung sales, tamad yung mga tao, for example. Yun na, buong stay mo dun sa company, yun lang inaayos mo. Pero kung maayos mo to, kaya nga, yun din, sinabi rin ni Patrick Lencioni yun, if everything is important, then nothing is. Kung lahat na, sige, 1 year, tatrabahuin ko tong bad culture na to, ayusin ko. Galing. Ayusin ko. Ito lang muna. Yan, okay lang yan. Hindi ko maayos yan sabay-sabay eh. Ito lang muna. Pag natapos mo to, may culture na, again, invisible supervisor, bitaw ka na. O di pwede ka na mag-move on sa susunod. O ano naman susunod na ayusin ko? Presentation naman. Mga tao namin mukhang hindi credible. So ayusin ko yung damit nila, how they speak, how they present themselves. Yun naman. Nag-guess nyo ba? Yun sa parang bakit importante yung culture? Parang hindi ka balik ng balik. Kasi babalikan mo na naman eh. Pag hindi yan kumamot That's good. That's good. Pag hindi yan nakamarka eh, babalikan Back mo to na. zero Sabihin, lagi, no? Bro, yung leader, siya yung nagde-determine kung ano yung vina-value natin as organization. Yes. Kasi dun, yung value na yun yung binabalikan mo. Kunyari, ano yung suit niya, kung ano ba yung itsura niya, and all, kung ano man yung vina-value, tapos ibabalik mo lang. As the leader, yun yung ginagawa. I remember yung kay Pastor Steve. I think it was a book yung salt shaker. Yung Salt shaker. put the salt shaker. Di ko alam kung ano yung book. Di ba yung egg Kwento shaker niya yun? lang yun. Kinikwento niya lang, bro. Na parang nagde-dinner sila. Tapos every time may nagbabalik nung sa gitna. May nilalagay. Tama ba, bro? Meron parang this old manager tinitrain yung bagong new manager. Okay. Ang ginagawa niya, inaalis niya yung salt shaker. Tapos yung new manager parang, nagawa mo. Binabalik niya ganyan. Tapos, alisin niya ulit. So, nung pangatlong beses na, why are you doing that? I'm just teaching you your job as the manager. Because people will always put this in different places. Your job is to put it back where it belongs. Nice. Ganda na. So parang, ito tayo, just like what you said, Nice. ito tayo, this is who we are. So balik mo lang doon. Galing. So syempre pag may bago sa team, this is very important. Pag may bago sa team, bagong members, bawa sa isang church, madaming bago from different churches and of course we accept them. It's just that they bring a different culture.
So ngayon, pwede kang ma-overpower niyan. So as the leader, balik mo. Hindi, make disciples tayo. Hindi tayo ganyan. Tama. So ganun siya. Naalala ko lang yung kwentuhan namin ni M nung one time. Nung unang beses daw siya nag-work sa, yung unang work niya, ang una daw na natutunan niyang gawin, I think culture niya, ay mag-check ng spelling. Bago mo i-send sa doon sa boss mo yung isa-send mo, Proofread. na proofread mo na, double, triple check mo na. Kadalasan yun, namamali ng mga fresh grad yun, magsasend ng walang attachment, mali-mali yung spelling. Kasi nga, wala pa sila nung culture of proofreading, double check, making sure na may attachment. And yung mga small details na yun, that makes you a better employee, di ba, than the other. So, yun. So parang ang ganda, no? Kasi ito yung culture, yung list na naiisip ng magsa-start ng organization. Huling-huli siyang Kasi lagi iisipin, strategy, sales. And ang nangyayari, pag naisip na nila na importante pala yung culture, most likely it's already Tapos na. too late. Malaki na yung may problema. culture na. May nabuo ng hindi dapat na kultura. Pero pag nasimulan mo siya ng maaga, ang takeaway ko dun sa sinabi ni Pastor Rui, yung grupo, it becomes efficient. Nagiging autopilot. Yes. Yung mga tao, which is yun ang maganda, yung parang hindi naman makina, ayaw natin i-treat sila, pero parang kaya mong pagtiwalaan, hindi lang isang tao, lahat sila na gagawin nila yung tama. And then, alam mo, excellent pa rin yung outcome. Sorry. Yeah. Nice. So, yun yung parang ang ganda nung May naalala ko story, kung napanood nyo to, yung Attack on Titan, bro. The first episode, bro. Di ba yung may mga regimen yan eh. Yung isang regimen, taga-bantay sila ng wall. Dahil yung culture nila, relax lang, giinom-inom sila. Nung dumating na yung kalaban, which is the Titans, hindi sila ready. So, ang daming namatay. Namatay talaga sila halos lahat. Nung first episode pa lang yun. And I think culture pa rin yun eh. No? Yeah. I remember when you diagnose a problem, di ba? Tatlo yun eh. People, structure, tsaka systems eh. people. Culture yung isa. People, Culture. people, structure, systems. Wala nga yung culture eh. Hindi nila sinama yung culture. Pero when you actually think about it, no matter, kahit na sinong ilagay mo dyan, kung pangit kultura nyo, pangit yung gagawin niya. Kahit na anong sistema yung simulan nyo, kung wala kayong culture na sumusunod sa sistema, wala din kwenta yung sistema nyo. Kahit na anong structure ang ilagay mo, kung hindi naman sila bawa, ginawa mong online lahat, ginawa mo na gumawa ka ng efficient na workflow, gumawa ka ng maayos, nag-hire ka ng isang director from Australia, whatever. Pero kung yung kultura na nandun, pangit, hindi pa rin siya maayos. Kasi at the end of the day, culture yung culture yung nagpapatakbo. It eats strategy for breakfast. Ang best examples nito, when you look at NBA teams, Yes. may certain teams na pag pinakinggan mo yung Banu lang yung feedback, play yan. bro, pag pinakinggan mo yung Culture, feedback, bro. heat culture, bro. Miami Heat is known for undrafted players. Meron na naman sila ngayon. Si Duncan Robinson, bro, undrafted yun. Si Strauss na kinuha ng Vincent. Lakers. Si Gabe Vincent ba? Gabe Vincent ba kinuha ng nasa Lakers, Lakers? Gabe Vincent nasa Lakers, bro. Undrafted. Udonis Haslem, undrafted. Marami silang ganun. Pero because of the culture, bro, lagi silang championship contender eh. Hindi ba tinitingnan din nila yung stats dun sa Walang ganun. Kasi meron ding side na yung sobrang math na tinitingnan nila yung May ganun. Obviously, may ganun din. Yung Heat, they prove that culture beats talent. Kasi hindi nga ito drafted ng mga to. Hindi napapansin, bro. Tapos pero ang galing nila. pero if you know yung napanood nyo yung Moneyball. Alam niyo yung Moneyball. Alam niyo yung mga stats. Yung mga stats naman, siguro, hindi nga sila undrafted, pero very, parang shoot sila dito, laging ginagawa nila. Pasok. Ang tinitingnan nila, grit at hard work. So, grit and hard work lang. Yun yung tinitingnan nila palagi. So, obviously, tinitingnan nila kung marunong mag-basketball. Siyempre, diba? NBA na yun eh. So, may weight lang so like doon for sa example, makikipag-away pa rin naman sila sa
sa lottery kung mauna sila. Makikipag-away pa rin sila sa player. Pero, marami silang on the side na never na-discover ng iba. Undrafted. Bigger factor Tapos yun. biglang napunta sa hate. Tapos sinasabi din nito, like, may interview si Iguodala. Kasi Golden State siya eh. Oh, diba? yeah. And Golden State is another team that people say, grabe, sarap mag-Golden State. Parang ganun yung Ganda because rin of the ng culture. Oo. Pumunta siya ng Heat. Tapos bumalik siya ng Golden State. And he talks about the nuances of the two cultures together. Wow. Sabi niya ganda sabi niya, ang ganda dito, pero iba din talaga yung culture ng Heat. Iba din yung values nila. Iba din yung the way they do stuff. Pero, so, may reasons kung bakit may mga championship contenders na team. Kasi bro, lahat naman ng teams, magaling star players course. naman eh, di ba? NBA naman yan eh. Sixers, yan, di ba? Ilang chances na yung meron sa mga nakikinig ngayon na the reason why we feel like this is important for you, if you're starting as a leader, if you have a small organization or a big organization, it's because if you build the culture right, championship level yung kaya mong gawin. Correct. Nice. Diba? Championship level yung kaya mong gawin ng negosyo mo. Even with minimal Yes. Roster. yes. Yes. Manpower. Efforts. Ganun. Efforts, money, Oo, resources. Resources. Minimal resources, maximum output Nice. because of culture. If you build it right. Tama. Ngayon, Ang tanong, if you're paano not... Yan, I think part 2. We're gonna have part 2 na Yes, kung yes. paano ba. Closing thoughts. Ikaw mo na, RJ. Dami ko na sinabi. Yun yung importance. Maraming naging reminder sa akin na, yun nga, very, ito, relevant yung culture sa grupo kasi it thickens yung relationship ng mga tao sa loob na nagkakaroon sila ng standard na even with people na bagong dadating, na ipapass down na nila agad. Without even, parang hindi na ganun kahirap i-pass down yung mga bagay na to. Kasi nga, yung culture na nagtuturo sa grupo. I like Kaya, that. Nagtuturo yung culture. Yeah, ikaw, Koy. pinapasa talaga eh, no? Sa akin siguro yung takeaway ko yung ganun kabigat yung role mo as a leader na malinaw sa'yo yung values mo. Kasi kung ano yung values mo, yun din yung culture na magli-leak out doon galing sa values mo. So Yeah, kung sa hindi inyo ka nagsimula, no? kung hindi Define ka your values. kung hindi define yung values mo, malamang may mga lalabas na culture na hindi mo rin gusto. Oo. Nagulat ka na lang, ba't ganun? Tapos na magtataka ka na lang. Eh, ang mahirap kasi, ang hirap anuhin ng culture. I think it's the next episode. Next Yeah. episode. Pero, ayun, ganun ka-importante yung role ng leader. Kaya building culture. sa grupo na binubuo pa lang, importante talaga presence ng leader. Kasi nga, magbakasyon ka lang ng 1 month, pagbalik mo, ano na nangyari dito? Kailan nasimulan tong mga bagay na to? Yeah. Yeah. So, I guess, yun yung, may mga parting Ako words yung, ba? I think a mistake, lalo na ng mga Filipino, lalo na pag may bagong hinahawakan na organization, micro or macro, president. Pasiklab lagi sa projects eh, di ba? Ito yung mga gagawin natin. Pero I think, gumaggamot ka muna ng culture. That's good. Yun That's muna. very Ganda. good. That's Yun very muna. good. Kasi, ganun din naman, ako na yung president ng, let's say, Starbucks. homeowners association, project, pero hindi, observe mo muna, ano ba yung mga maling culture dito? And how I wanna change it. Hindi siya flashy. Yeah. And ang problema nga lang din, kaya din medyo pabor ako dun sa hindi 3 years eh. Kasi Ang bilis. 2 taon nagagamot ka pa lang ng culture eh, di ba? Tapos nag-i-place ka pa lang ng bago, wala ka pa talagang projects. So bitin talaga yung 3 years for lalo na ganun macro level na presidente. So we, sa mga listeners, that's very important na pag upo mo, isip ka muna, wag ka muna yung project. Ano ba yung mga maling culture dito that I wanna change? Correct. Kasi kahit anong itapal mong system dyan, hindi siya didikit eh. Totoo Kung hindi rin absorb ng mga tao. Yeah. Totoo yan. Yeah. And, Sa akin yung ano lang, I used to wonder why
when I was doing regional director work for ENC, I used to wonder why they always tell me, Rob, huwag ka masyadong kumuha ng trabaho. Huwag ka masyadong, don't get yourself too busy with The legwork. With the legwork. Tapos parang, hindi ba dapat ako pinakamasipag dito? Parang ganun yung, hindi ba dapat ako pinakamadaming ginagawa? Tapos nun pala kasi, you need to be free so that you could observe. You need to have a clear mind para makita mo lahat eh. Kasi kung busy yung mind mo, preoccupied ka with so many things, you never get the chance to look above and see a bird's-eye view of everything that's happening. So you fail to see the culture also because you're not observing. Diba? Hindi ka actively observing what's happening. Kasi nga, nasa cubicle ka lang or puro ka counseling or puro ka ganito. Pero that's why yung leadership space to set aside time to just observe and look at what's happening with the culture. Kaya for the leaders who are listening with us, I think it's important na yun nga, since we're talking about culture, sana maging mindful ka na mula ngayon. Na may nangyayaring culture dyan, whether it's a good culture or a bad culture, it's up to you to prevent it if ayaw mo or to propagate it if gusto mo. Yep. Yeah. Sobrang... Can't wait for part 2. Oo, kailangan ng part 2. And ako, ang dream ko, as we end, dream ko, datating yung time na, makikilala ang Filipino sa magagandang culture, hindi sa mga pangit na culture. Yeah. And that's it. Definitely magkakaroon ng part 2. Pero thank you for listening. If you like our work, like, share, and subscribe. Thank you. Thank you. Bye. Have a great day. Merry Christmas.